fake version na yun na ginawa mo, yun yung nagustuhan niya, hindi yung original na ikaw, diba? Gaano ka soon yung manliligaw ka after breakup? Liligawan mo pa ba siya? Tutuluyan mo pa siyang ligawan? Or hindi na? Kasi mag-LDR din naman kayo. Paano kung nagpaalam ka? Tita, tito, pwede ko ba ligawan yung anak nyo? Hindi. It's good to be back sa Manila. We are back again, We guys. are back again, guys. Tagal nyo ata kami hindi nakita ang dalawa, no? Kasi na-busy rin tayo behind the scenes. Diba? No? Behind the scenes tayo nagtatrabaho. Yung dalawa, sila yung pang front natin. Sila yung mga kasi mas mukhang artista sa amin. Kami, okay na kami working behind the scenes. Pwede na sa amin. Pero ngayon kasi wala sila eh. So, kailangan namin mag-step up. Kasi sila yung mas entertaining. Masasabi natin mas entertaining yung dalawa sa atin. Yung dalawa talaga. Pero gusto ko talaga pasalamatan tol yung support na binigay sa atin ng mga tao. Especially sa mga videos na produce natin, yung kay Bea Alonso. Oo. From the very start hanggang ngayon, sila pa rin sumusuporta sa atin, no? Exactly. So, kilala niyo na kung sino kayo. Exactly. Kilala niyo na kung sino kayo. Maraming salamat sa inyo. Oo. Pero, natandaan natin, nasabi ko kanina, yung support sa kay Bea Alonso. Gustuhan talaga ng tao yung sinabi mo about love. And isa sa mga mapag-uusapan natin ngayon, isa sa mga katanungan ko, kasi napansin ko rin sa'yo ever since growing up. Siyempre magkasama na tayo, simulat sa pool pa lang. Total, pinanganak pa lang ako, magkasama na tayo. Oo, holding hands na. Holding hands na agad tayo, holding hands while walking. Pero napansin ko sa'yo yung maturity mo when it comes to love, andun talaga siya. So isa sa mga marami akong tanong. And for sure, itong mga tanong na to, hindi lang ako yung nagtatanong. Siguro yung ibang tao din. Okay. And napag-usapan natin yung love. Ngayon, magsisimula tayo. So, paano ba nagsisimula yung love na yan? Okay. First step, which is yung dapat alam natin lahat bilang lalaki, is panliligaw talaga, tol. Bago maging kayo, manliligaw ka sa isang tao na gusto mo, diba? Pero nowadays kasi hindi na siya common na ginagawa ng mga tao. Actually, mga lalaki actually. Hindi ko kasi alam yung manligaw kasi parang ako yung naliligaw. Sorry. Kaya nga medyo nagtatanong ako. Basta ikaw magtatanong. Ikaw ba marunong ka? Mali ka rin ang wala rin ako alam actually sa paliligaw. Dito kami para wala lang. Para kayo. Ano opinion nyo? Mga tatlo kasi kasama kayo. Mga hindi marunong manligaw. Joke. Paano ba? Pero yun nga, men. Paano ba? Ano ba yung ligaw muna? Siyempre, paano natin malaman yung isang bagay, kailangan natin malaman kung ano siya. Define mo. Oo. What is ligaw para sa'yo? Or courtship para sa'yo? Simple answer, men. Panliligaw or courtship, para sa akin, it's your way to show that person na gusto mo talaga siya. So, liligawan mo isang tao. Pero, yung ligaw ba na yun, kinakailangan grand siya? Kasi, namulat tayo sa mga lolo natin. Panahon, niligawan ko yung lola mo. Nang hinarana ko yan. Binigyan ko yan ng sandamakmak na love letters. Ngayon, ano ba yung applicable sa nowadays. Sa modern times. Kasi baka kung mangharana ka ngayon, baka hulihin ka ng mga pulis, no? Sa tapat ng bahay, ng bahay, alas 11 ng madaling araw. Wala, hindi may mga ginagawa noong unang panahon na di na rin talaga applicable ngayon sa modern times natin. Just yun nga, sabi mo panghaharana. Sobrang bilang na lang yung gumagawa talaga na. Yung mga magaganda pa yung boses. Oo. Kasama pa mga tropa mo. Yung mga tropa ngayon, tamad na lumabas, no? Ano mapapala ko dyan? Manghaharana ka. Tama. Bahay mo yan, ba't sasamahan, diba? Wala na, hindi na applicable yun sa panahon ngayon. Yung mga nag-iigib ng tubig, ganyan. Okay. Dahil hindi ako. Nag-gets ko yung point mo doon. Diba? Kasi, talaga yun yung kind of effort dati. Yun talaga yung kind of effort dati. Na, these days, hindi na. Kasi nag-grow up, nag-improve na, nag-innovate na. Nagbago na rin talaga. Pero do you still think na kung gagawin siya ng isang tao, parang mas mapapakita dun yung pagmamahal? Para sa akin, oo. I mean, ako kasi itong girl ko ngayon,
bago naman naging kami, kailangan ko patunayan sa kanya na gusto ko talaga siya. So, I did what I want to do, which is ligawan siya. Kung tatanungin mo kung paano ko ginawa yon, wala, pinakita ko lang kung sino ako bilang isang tao. Like, pinakita mo kung sino ka? Pinakita ko lang. Ginulat ko yung buong mundo. Hindi, be genuine lang. Hindi naman porket nanliligaw ka is like, usually kasi best foot forward diba? Tapos kapag in the long run, nakikita na yung baho mo. Ugugulat. Oo. Saan nanggaling yun? Di nagsayangan lang kayo ng oras dalawa, diba? Facts. Diba? So, wag ka best foot forward. Pakita mo talaga kung sino ka. Kung ganito ka klaseng tao, pakita mo agad from the very start, diba? Para hindi na kayo nagsasayangan ng oras. Malay mo yung tinatago mo palang attitude ayaw deal niya breaker. pala talaga. Isa yun sa natutunan ko rin sa mga past relationships ko na nagsimula ako manligaw. Best foot forward. Tapos hanggang paunti-unti na So, totoo yung sinabi mo na sa simula pa lang, parang pakita mo lang yung kung sino ka. Kung sino ka. Kasi at the end of the day, habang di pa deep yung connection yung dalawa, parang sinisave niyo na rin yung sarili niyo from future heartbreaks. Kasi isipin mo, nagustuhan ka niya nung best foot forward ka. So, yung version na yun, yung fake version na yun na ginawa mo sa pinakita mo sa kanya, yun yung nagustuhan niya, hindi yung original na ikaw, diba? Exactly. So, itong fake version mo na to, nandito, tapos ibababa mo sa normal version mo na pang everyday mo talaga. Yun yung andito expectation niya. Kaya pag hindi mo na ma-meet yung expectation, parang toxic na yun, di ba? Parang deal breaker nga, kumbaga, di ba? Tama. Well, isa rin sa gusto ko matanong, Dre. Siyempre, nasabi mo kanina, yung genuineness sa pagliligaw. Do you have a time frame? Or should men or women na manliligaw, dapat ba magkaroon ng time frame sa panliligaw? Like, for this type of like time, for 3 months, I'll court him or her. So, parang, kapag nag-exceed na, stop ka na sa panliligaw. Ganun. Kasi parang, bakit? Sayang naman yung oras. Parang may mga tao na, gano'ng katagal mo siya niligawan? 2 years. 2 years, oo. 2 years. Tapos 1 year lang yung relationship. Sorry sa natamaan. Pero may ganun talaga. Pero hindi naman natin de-deny naman yung mga ganun talaga, diba? Pero ako kasi hindi ka magpuput ng duration na eto, from this to this, ganito ko lang siya katagal liligawan. Kapag di ako sinagot, ayoko na. So kapag naglagay ka ng ganun, hindi mo mahal yung tao, diba? Totoo. Kasi kahit gaano katagal pa yan, kung mahal mo talaga yung tao, liligawan mo na siya ng liligawan, diba? Hanggang magkaroon ka ng chance. Kasi ako, meron ako kilala na tropa natin. Tagal niya, buong high school niligawan niya yung babae. Kilala ko to. Diba? Ngayon, binasted pa siya nung una. Binasted pa siya nung una. Pero since mahal niya talaga yung babae, patuloy lang siya. Nililigawan niya pa rin, diba? Tapos, until now, sila pa rin naman. Happy naman sila, diba? So, kung mahal mo talaga, huwag ka maglalagay ng duration. Para sa akin well, same take. Kasi yun yung parating na hindi naman sa nilalahat ko, pero nagiging misconception or nagiging habit ng Gen Zs. Well, yung kapag hindi nabigay yung love na binibigay mo, tigil na. Well, hindi ganun yung love Yung love, kahit patuloy mong binibigay yung best mo, tas hindi niya binibigay, patuloy ka pa rin nagbibigay ng love. If that makes sense. Kasi yung love, hindi siya conditional. Unconditional siya. Tama? Choice mo yan I mean, nasa sa'yo na yan, diba? Sino ba naman kami para sabihin na wag mo yung gawin? Andito lang kami para magbigay ng opinions, yeah. And things na mga from experiences. Kasi I feel like hindi naman tayo magiging ganito. Kagaya ng sinabi natin unang podcast natin, at some point in our lives we were toxic. Toxic partners. Ganun rin tayo. Actually, 'di ba? Hindi naman natin pa nagkakait 'yun, talagang nanggaling tayo doon. Ngayon, ini-improve lang natin yung or dinadala lang natin yung mga learnings. Yung mga lessons. Kaya nakakapag-share tayo ng mga outlook natin sa mga bagay-bagay, perspective, ganyan. Well,
sa time frame din, gusto ko rin magtanong, gaano ka soon yung manliligaw ka after breakup? Uy, actually, magandang tanong yan. Yeah, yun rin naisip ko kasi meron uso yung 3-month rule, diba? Mm-mm. After breakup mo, 3-month rule, ganyan. Hindi ko siya sinusunod, actually. Hindi ko sinusunod yung 3-month rule na yan. Kasi, parang it makes no sense para sa akin. If you're ready to move on na sa next relationship mo, if you think wala na yung toxicity na nadala mo from the previous relationship, edi go ka na. Kunwari, it took you 1 week lang. Edi go ka na, kahit 1 week lang. Kasi may iba-ibang time frame naman yung tao sa pag-move on diba? Hindi mo pwedeng 3 months, dapat 3 months kaya. Exactly. Totoo yun. Kasi marami rin ako nakikita, and ewan ko if nakikita mo din siya, na kapag hindi mo sinunod, kaso pag hindi mo sinunod yung 3-month rule, parang cheater, things like those. Oh, parang which is so not true. Parang wala ka respect sa ex sa ex mo. Sa ex mo, kaya. Yun yung isa rin sa nag-hinder kung paano maging masaya yung tao. Kasi tama, tiniisip nila yung ex nila. Kasi minahal mo Pero at the same time, you have to love yourself din. You have to give yourself credit. Kasi you guys tried tama. And he was an ex for a reason. Hindi talaga kayo nag-work. So, give yourself credit. Pero kung nag-cheat ka, ibang usapan yun. Wala kami doon. Negats tayo dyan. Pass tayo dyan. After breakup na maayos. And so far, lahat naman ng mga breakups ko, gratefully na maging maayos naman yung closure. Naging maayos. Sa'yo. Yung sa akin, okay naman. Lahat na. Okay naman ata. Maigi. Kasi, doon din natin makikita yung attitude natin towards one another. Well, speaking of attitude din, maliligaw ka syempre. Attitude mo towards her, alam naman natin, kailangan yung genuine. Kung sino ka talaga. At the same time, caring ka dapat. Stuff like those. Pero yung attitude mo towards the family, important din yan. Kasi hindi lang naman yung babae nililigawan mo diba? Pati yung family niyan, dapat marunong ka makisama. Ano yan package yan Exactly. Kasi kung nagkatuluyan kayo sa dulo, sino ba yung mga kasama mo, diba? Sila din naman magiging future father-in-law, mother-in-law, brother-in-law, sister-in-law. Sila din diba? Kasi meron yung mga paano pag diboto sa yung tatay? Paano pag diboto sa yung nanay? Paano? Yun din yung curiosity ko. Paano kung nagpaalam ka? Out of respect na, tita, tito, pwede ko ba ligawan yung anak nyo? Hindi. Ayoko, lumayo ka sa anak ko. Patay na rin ako. Hindi. Ano kasi yan minsan kasi, hindi pa naman ako naging tatay diba? Pero, ano yan minsan siguro parang sinusubukan ka kung mahal mo talaga yung anak nila. Kung sa simpleng ganun lang tumigil ka na, hanggang doon lang yung love mo para sa kanya. Yan yung para sa akin. Medyo, diba? Totoo. Kasi, kung mahal mo talaga yung anak nila, kunwari sinabi nila yan, ayoko ito para sa anak ko. Edi, prove them wrong. Sa maayos na paraan hindi yung sa tatakas mo yung anak nila, yung ganun. Parang, ayun na nga, doon na papasok yung liligawan mo, pati pamilya niya. Papayta mo kung bakit sila mali sa ganito, bakit yung parang mali sila sa opinion nila na ayaw ka nila para sa anak nila, hindi ka maayos para sa anak nila. So doon na papasok talaga yan. Hindi na siya yung pagiging best foot forward kunwari may nakita silang trait na ayaw nila para sa anak nila, babaguhin mo yun. Improve mo yung sarili mo. Hindi porket okay, na-improve mo sarili mo, nagustuhan ka na nila, babalik ka na sa dati mo. Parang bumalik na naman sa pagiging best foot forward diba? So, pag na-improve mo na yung sarili mo, ayun ka na. Ayun na yung bagong version mo. Stay consistent. Oo, yung ka na. Hindi ka na pwede bumalik sa dati na kung saan yung inayawan ka nung family nung babae or lalaki, kung ano man yung preference nyo, diba? Pero, isa din sa gusto kong tanong, how soon do you ask permission? Before you talk to the girl or you guys are talking na, then like maybe a few days, a few weeks,
you ask permission para, tita, tito, ba pwede ko ligawan yung anak ninyo? The right way, men, feel ko before Before? The right way, before ka, ayun ko, as a Kausapin. respect. Oo, siguro as a respect. Pero, mahirap kasi, mahirap masunod yung ganon. So, kami ng current girl ko, we tried to figure out things muna sa amin dalawa. So, nung parang sure na kami na, okay, ligawan mo ako. Tsaka na ako nagpaalam sa parents niya. Diba? Tsaka ako na-meet yung family niya, ganyan. Pero may tanong ako, men. Hindi, ito parang hindi parang nakita ko lang din to sa Facebook. Etong tanong na to. Okay. Sa Wattpad ko to, alam mo, medyo mahilig ako mag-Wattpad. Mr. Wattpad ako So, itong guy, nakilala niya tong girl through the girl's family. Okay, so una niya na-meet yung family. Yung family niya. So, through her family, parang nagustuhan nung guy itong girl. So, paano yun? Paano naman yung ganong setup? Ganun pa rin siya, man. Actually, mas madali na yan na sabihin mo muna sa family. Kasi kilala mo na diba? Kilala mo na yung family niya. Basta, sure ka na gusto mo ligawan yung babae na willing ka talaga. Diba? Na ganyan. Di sabihin mo sa family. Si Mr. Wattpad kasi naman niya na. Asking for a friend. Ano yun Kilala mo na kasi yung family niya Madali na lang yun Kesa work ka behind their back na exactly. Bait mo sa amin tapos kaya pala mabait ka sa amin. Tama. Diba? Magkakaroon ng mga second thoughts or kung ano naman na ma-misinterpret pa yung kindness mo or what sa kanila. Kaya ka pala naging mabait kasi ganito ganyan. Edi sabihin mo na first hand pa lang na. Okay. Well, sa mga ganun yung sitwasyon sa nabasa kong Wattpad. Yun yung answer nyo. Kasi for now, ako parang yung ligaw para sa akin. Parang nahihirapan din ako manligaw talaga. Mahirap Siyempre, parang minsan gusto mo lang din mag-focus sa sarili mo talaga. Pag di ka pa ready. Pag hindi ka pa ready. Pero, kailan ba natin malalaman kung ready na tayo? Kailan? Ang akin, men, ikaw lang talaga makakasagot niyan sa sarili mo kapag ready ka na, diba? Sa akin, kapag wala na yung mga past traumas mo, that's when you're ready to move sa next relationship mo. Kasi marami dyan pumapasok sa relationship na dala-dala pa rin nila yung past traumas nila. Facts. With the hope na this next person na I'm gonna date, siya yung mag-aayos nito. Exactly. No. Hindi tama yan. Kasi don't put the responsibility to be okay to fix yourself sa partner mo. Dapat it's your duty na ayusin mo muna, diba? Para hindi kasi sisiraan mo din yung future partner mo kung ganun. Pero kung may usapan naman kayo na gusto ka niya tulungan, maka-move on, kaya nasa sa inyo rin naman yan, diba? Gusto ko yung sinabi mo. Siguro isa sa natutunan ko din is like be very vocal about it talaga. Maging vocal ka. Sabihin mo yung totoo. Kung ayaw niya. Kung ayaw niya sa ganung ugali, then move on. At least sa una pa lang, hindi na yung papatagalin niya pa na sige, itago ko na lang hanggang sa 4th month, 5th month, sa 6th month, 7th month. Lalabas yung mga traumas mo. Tapos madami na kayong memories, di nagkasakitan lang kayo. So, mahalaga na sa una pa lang, sabihin mo na, so, kung, kunwari, sabihin natin ako, kunwari ako may trauma ako, very overthinker ako. Okay. Sabihin ko, ako overthinker ako dahil sa mga past things. Sabihin mo yun. Oo. Kasi yun din yung mga misconception ng lalaki na kapag naging vocal sila sa nafe-feel nila, naging open sila, feeling nila, hindi sila parang unmanly. Oo, nakakawala ng pagkalalaki. Exactly. Yun yung kinakailangan din. Minsan nga, kinakailangan din malaman ng partner na ito yung nararamdaman mo. Kasi hindi rin naman sila manghuhula actually, diba?
ipaalam mo sa kanila kung nasang point ka na ng buhay mo. Yung kung may dala-dala ka pa bang mga trauma, ganyan, tama naman actually. Kasi marami talaga yung lately mo na naman na ano siya ganito siya, ganun. May mga tao kasi na ayaw yung ganun. Ayaw nila mag-deal sa mga ganung bagay. Nade-drain sila sa ganun. Kung malaman mo, 'di ba, sa kalagitnaan na ganun pala yung partner mo, iwan ka nung sinabi mo na may ganito ako, may trauma ako sa ganito, ganyan, overthinker ako or something, may trust issue ako, mas lalo ka lang masasaktan na parang sa kalagitnaan mo pa sinabi. So kung iiwan ka niya sa simula pa lang na sinabi mo yon, hindi masakit, di ba masyadong hindi masakit. siya ganun kasakit na may pinagsamahan na kayo or something. So latag mo lahat ng cards mo umpisa pa lang. Totoo. Tapos kung magsistay siya, edi good, diba? Tama. At least dun pa lang alam mo na she's a keeper. Gano'n. He's a keeper or she, diba? Yun naman yung maganda dun pag una pa lang nakalatag na lahat ng cards nyo na okay, ako to si Andre, overthinker ako, blah blah blah. Hindi naman ganung way pero sasabihin mo na. Bakit bawal ba ganun? Hindi, kasi parang ang corny mo ganun Grabe ka naman. Grabe ka naman sa akin. Hindi, pero paano ka talaga bilang tao? So, kunwari ako, manliligaw ako. Ako si Jacob, overthinker. Ako si Natoy. Basta, kung paano, ikaw pala. Nakakano kasi, pero depende naman talaga sa tao yan. Yun lang mahirap. Huwag kang magtatago kung gusto mo talaga yung kung gusto mo malaman kung magsistay yung partner mo despite everything, diba? Kasi ayun na, paano kung doon pa lang umalis na siya, diba? Tapos nag-isip na kayo ng plans together or something, tapos yun pala yung ay, ito may tanong ako. Kunwari, ikaw, nasabi mo sa akin mag-Australia ka. And kunwari, yung girlfriend mo ngayon, magsistay siya sa Philippines. Okay. Tapos, hindi pa kayo girlfriend, pero ipapursue mo siya, liligawan mo siya. Ano yung, liligawan mo pa ba siya? Tutuluyan mo pa siya ligawan? Or hindi na? Kasi mag-LDR din naman kayo. Actually, man, ito di ba ganun din nila sa'yo? Ganun nangyari. Sa mga hindi po nakakaalam dyan na yung partner ko pa ngayon, currently LDR kami. So sa tanong mo na kung ipupursue ko pa ba, pinursue ko siya kasi mahal ko talaga yung tao. Like, I wouldn't let the parang distance hinder us sa pagmamahal namin dalawa. So ayun yung sa akin, kung mahal mo talaga yung tao, basic na LDR. Totoo. Mangingibabaw yung pagmamahal nyo, yung trust nyo sa isa't isa. Faithfulness LDR, lahat, basta basic ang LDR. Hindi siya basic, as in basic. Mahirap siya, sobra. kasi hindi mo makasama yung partner mo. Gusto mo ng someone to be there for you, wala siya. Pero ito yung mapapangako ko sa lahat ng nag-LDR dyan at mag-LDR. Kapag once na nakasama nyo na ulit siya, alam nyo sa sarili nyo na naging faithful kayo, na naging sobrang the best kayo na partner para sa kanya. Pag nagsama na uli kayo, after nung long period nyo na magkahiwalay kayo, sobrang sarap sa puso. I mean, to the point na maiiyak ka talaga na ito yung matagal ko inantay. Ito yung pinaka-inaantay ko. Yun yung feeling palagi sa akin kapag nagkikita kami. So parang naiiyak ako lagi. Ngayon, naiiyak ako na pag naisip ko na magsasama uli kami. Kasi, wala, very fulfilling lang. So, stay faithful lang kayo, guys. Kahit LDR kayo, kahit di kayo nakikita ng partner nyo, promise ko sa inyo, the best feeling yan pag nagsama na uli kayo. Totoo. Pero, syempre, wait lang, baka sabihin nila, paano kayong partner mo hindi pala faithful, ganyan. Nasa sa kanila na yun. Diba? Depende sa kanila. Nasa sa kanila na yun. Pero, ang importante naman, magmahal. At the end of the day, binigay mo yung best mo, dol. Diba? Tama. Wala naman tayong magagawa. Yun rin parang natutunan ko sa buhay. Na etong things na to,
yung mga bagay lang na pwede mong kontrolin mo. Tapos yung mga hindi mo kaya, yung mga bagay na out of your reach na, parang have faith na lang, let it be. Kasi mas stress ka lang eh. Isa nga sa sinabi ng therapist ko dati. Okay. Sabi niya, ang tao na nagsusurvive dito sa mundo, yun yung or ang tao na magagaling at nagiging masaya parati sa mundo, yun yung mga tao na magaling mag-accept. So kung magaling ka mag-accept ng mga problema na wala, andyan na eh. Parang nawawala din yung problema mo. Pero ito sa ano lang to? Sa love lang or in applies sa life in everything general. Okay. Well, kaso baka i-take nila to literally. Kunwari, nagkaroon sila ng problema financially. Bahala ay, hindi. Depende yan. May mga pinag-a-applyan lang. May pinag-a-applyan. Tama. Good. And medyo lumisa tayo doon ha. Medyo midnight talks na to tol ha. Pang ano na to, Enchanted Kingdom. Detox eh. Grabe. Well, ano ba yung things to do and not to do kapag naliligaw, when courting somebody? Yeah. Actually, wala namang kasing guidelines dyan na parang do's and don'ts Pero if you will make a guideline, Andre's guideline. Sige, ako gagawa din ako. Jacob's guideline. Things to do, not to do. So, first of all, to do mo is be yourself, 'di ba? Yun nga nabanggit ko kanina, be yourself. Tapos hindi lang siya yung i-court mo, pati yung family. So, to do yun to do. Pati family, court mo. Basically, ayun lang naman eh. Yun to do. Tapos, syempre, pag be yourself ka, kunwari, mapagbigay ka ng gift, 'di ba? So, part din 'yan. Facts. Mapagawa ka ng letter, part din 'yan. Kung gano'n ka talagang tao. Kasi, kunwari, ginawa mo lang 'yun nung naliligaw kalagitnaan, hahanapin na rin niya. Ba't di ka na gumagawa ng letter? Ba't di ka na nagbibigay ng gift, 'di ba? Kung hindi ka talaga 'yan wag mo gawin. 'Di ba? Wag ka mag-best foot forward. So, yun yung don'ts. Wag ka maging best foot forward. Tapos, kapag naliligaw ka, siya lang. Tama yan. Iyan yung isa sa misconception ng Gen Z ngayon. Ligaw pa lang naman eh. Hindi pa yan girlfriend, hindi pa yan boyfriend. Akala nila, dahil wala pa silang label, pwede pa silang kumausap na ibang babae. That's not true. Or mag-entertain na buti ibang lalaki. Buti sinabi mo. Kasi ayoko, isa rin yan sa pinaniniwalaan ko. Kung gusto mo ligawan yung isang tao, dapat wala ka nung ibang iniisip na babae. Tama. Or na lalaki. Oo. Kasi 'di ba, panliligaw nga is testing stage niyo dalawa eh. Kung magkakatuluyan ba kayo. So paano niyo i-test yung isa't isa kung merong third party or fourth party kung grabe ka ng gusto mong ligawan o manligaw diba? So testing stage niyo yun eh. So dapat maging kayo lang talaga. Parang doon pa lang dapat siya lang talaga. Facts. Ayun ko yun lang yung point of view ko doon. So, kung may magko-comment dyan na otherwise, thank you for enlightening us. Exactly. Ayan na. Pero ikaw, men, ano ba yung do's and don'ts mo? Do's and don'ts ko sa panliligaw? Oo. Siguro we'll start with the don'ts. One thing that I realized when courting somebody na ginagawa ko dati is I always do grand things thinking na ito yung makapagpakuha sa akin ng girl or makuha yung love nila, which parating I will even sing for yung harana, mga harana ko sa kanya, papadala ko ng sobrang madaming boxes ng chocolates, flowers, balloons, stuff like those. Pero ngayon magandang gawin yun kasi that's showing love. Pero isa sa do's na dapat gawin is state your purpose. Okay. State your purpose. So sabihin mo, eto yung mga bagay na gusto mo mangyari. Like maging upfront ka, the same time pakita mo kung sino ka. Kagaya ng pinag-uusapan natin kanina, pakita mo yung totoong self mo. Kasi pag pinakita mo talaga yung totoong self mo, sinisave nyo yung sarili nyo sa future heartbreaks. Kung magkiklik kayo kaagad sa una pa lang,
di makiklik kayo sa future kasi hindi kayo nagtago sa isa't isa. Hindi kayo nagpakita ng hindi kayo Fake nagpakita ng version fake version of yourself. It might be the best, pero it's not you diba? Yeah. So, mahalaga na pag nag-overthink ka, sabihin mo kasi usually talaga pag nag-overthink ang isang tao sa simula pa lang, hindi mo nila sinasabi. Mas rather keep nila kasi baka akala nila lalayo yung loob. Oo. Well, kung lalayo, ibig sabihin, Hindi siya para sa'yo. hindi siya para sa'yo. Yun lang yung take natin dun. Ayun nga rin yung doon din pumapasok yung sinabi ko kanina, 'di ba, na if you're not fully healed yet, 'di ba? Huwag kang papasok sa isang relationship na tingin mo siya yung aayos sa iyo. Parang mahihirapan din kasi yung partner mo, 'di ba? So yun yung take ko doon. Pasok ka lang kapag okay ka na talaga. Alam mo sa sarili mo, okay ka na. Wala sa time frame yung pag-heal. Depende siya sa'yo. So, kung nag-heal ka ng isang araw, go the next day. Pumasok ka sa yung relationship. Kung nag-heal ka ng 10 years, di ganun. Nakadepende siya sa'yo. Huwag kang maniniwala sa 3-month rule. Huwag kang maniniwala sa time frame ng iba. Kasi ikaw lang ang nakakaalam sa time frame mo. Actually, diba? Yung mga naggumawa doon, I mean, siguro at average, ganun sila mag-heal. Average, yeah. 3 months bago sila maging fully moved on, fully healed, ganyan. Pero it doesn't apply to everyone. May mga sarili-sarili tayong time. So, ayun, diba? Grabe. What a podcast na naman. Yep. First step pa lang. First step pa lang to, guys. Ano ba yung second na pwede natin pag-usapan sa susunod na podcast? Siyempre, pag in a relationship ka na, diba? Kasi ito, nililigawan mo pa lang paano pag sinagot ka? Pag sinagot ka. O kaya hindi ka sinagot. Pwede. Diba? Ano pa ba yung mga options sa dalawa? Hindi sinagot o sinagot? Yun lang naman Comment nyo lang. O hindi ka pinansin. Kung di ka pinansin. Sinabihan kang yak. Sakit nun. Ayun, pwede din natin pag-usapan. Comment nyo lang yung mga pwede natin pag-usapan. Sobrang masaya kami pag-usapan yun. Interacting kayo, guys. Kung umabot kayo sa point na to, maraming salamat sa inyo. Mahal namin kayo. Hanggang sa muli.